saan tayo kukuha ng ating mga sources ng balita. So wala pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po silang jurisdiksyon kay Pangulong Duterte o kung sino mang Pilipino na nais nilang litisin. Sapagkat bukas po at gumagana ang lahat ng antas ng ating korte. Ultimo, ang barangay court o yung barangay justice system ay buhay, umiiral, bukas. Kaya walang paglagyan, walang puwang ang ICC. Puwang ang ICC mula sa pinaka-fundamental or basic court, which is the barangay justice system o yung barangay court, hanggang sa Korte Suprema, hanggang sa Court of Tax Appeals, hanggang sa Sandigan Bayan, hanggang Ombudsman, hanggang Department of Justice, ang mga provincial, ang mga city prosecutors, bukas po ang kanilang tanggapan. Kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. Kay Darren, Attorney, anong mangyari kapag hindi sumunod ang Congress sa utos ng Supreme Court umattend? Ayoko si Kimbo. Ayoko hong pangunahan at hindi naman po tayo bahagi ng Korte Suprema. Lahat po yan ay tanging haka-haka lamang o spekulasyon at bilang tanda ng aking pagkilala, pagrespeto at paggalang sa Korte Suprema, hayaan po natin dumating yung takdang araw ng oral argument at tingnan natin kung sino ang tutupad, susunod sa kautusan ng Korte Suprema at kung sino ang hindi. At antayin natin kung ano ang magiging disposisyon ng Korte Suprema. So, si Aning, good PM, Attorney Vic, bilis eh. Kay Marie Chris, thank you. Thoughts on VP Sara impeachment, kagaya po ng ICC. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ulitin ko, mula sa pinaka-basic, mula sa pinakaunang baitang ng ating justice system, yung katarungang pambarangay law, bukas po ang ating system ng batas. Bukas po at umiiral ang ating demokrasya. Bago ka makapagdemanda ng kahit sino, kinakailangan mong dumaan sa barangay justice court, sa barangay justice system. Bukod po dyan, bukas ang lahat ng tanggapan ng prosecutor's office sa ilalim ng Department of Justice. Bukas po ang tanggapan ng ombudsman kung kayo ay may complaint, whether anonymous o papangalanan po niyo yung sarili niyo bilang complainant laban sa mga tiwali mapang-abuso at namapagsamantalang taong gobyerno. Bukas po ang Sandigan Bayan, bukas po ang MTC, bukas po ang Regional Trial Courts, bukas po ang Court of Appeals, bukas po ang Sandigan Bayan, bukas ang Court of Tax Appeals, bukas ang Korte Suprema. Kaya walang puwang, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Maliban na lamang kung sasabihin mismo ng gobyerno na meron tayong failed judicial system. Hindi naman papayag ang ating judicial department sapagkat buhay na buhay po yung ating judicial system. In fact, bakit kung hindi gumagana ang ating judiciary, bakit patuloy pa rin ang selection process sa mga nag-a-apply na maging MTC or RTC judges? Bakit po patuloy pa rin ang pag-promote at pagproseso ng mga aplikante para maging hukom diyan sa Court of Appeals, diyan sa Court of Tax Appeals, all the way hanggang diyan po sa Sandigan Bayan, all the way sa Korte Suprema. Sapagkat kung hindi po umiiral ang ating judicial system, if we have a working judicial system, di dapat hindi na po nag-a-appoint ng mga bagong judges at justices. Di po sana hindi na nag-a-appoint ng mga bagong miyembro ng Public Attorney's Office. Hindi na po sana tayo nag-a-appoint ng mga bagong prosecutor o piskal. Kaya makikita natin sa luhat yung nagiging naratibo ng ilan na patuloy ang pagmamanipula, pagbubudol sa sambayan ng Pilipino na meron daw pong puwang ang ICC sa ating bansa. Wala po. Walang jurisdiction ng ICC unless and until yung gobyerno mismo, not even the executive department, yung judiciary mismo magsasabi na hindi na nila kaya
magpatupad ng ating judicial system sa ating bansa. Diyan lamang makakapasok ang ICC, pero malayo pa ho tayo dyan at hindi tayo darating dyan. Buhay ang ating demokrasya, buhay ang ating sistema ng hustisya, kaya walang puwang ang ICC sa ating bansa. At sa ating, yung inyong ambag sa nation building, 38.5 billion US dollars ang naging remittance po ng mga OFW na katulad ninyo sa ating bansa last year. Kanya naman po tayo na tumugong sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado, pakababantayan ko po yung ating tao ng budget na hindi naman masayang yung inyong remittance taxes na nagiging ambag sa ating nation building. Maraming po salamat, Duterte forever dyan sa Singapore. At Sir, tulungan niyo po nakapunta ako po ba ng kayo kampanya. dito? Nakapunta Hindi- po ba ang mga PDP dito? Hindi ko pa po matitiyak, pero meron pong plano, pero hindi ko pa po matiyak. Malalaman po ninyo. Malalaman po ninyo. Ayun nga kasi po ang pinagkakalat ngayon na may arrest warrant po ngayon si Tatay Diggs. Gaano po Like- katotoo yun? Wala ho akong impormasyon eh. I do not want to say anything about it lest it fuels kung ano man po yung nagiging usapan. For all we know, sinasadya lamang pag-usapan para matabunan yung mga tunay na issue na bumabalot sa ating bansa. Ngayon, ano yan? Yung kini-question natin yung budget sa Korte Suprema. Yung maanumalyang pagpasa ng 2025 budget base sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Yung naging issue dyan sa peking pag-rescue pala doon sa batang nakidnap at sinalbahi yung daliri. Pinagtatakpan sapagkat marami nang nagsasalita na hindi naman pala rescue ang naganap at hindi totoo na rinescue yung bata. At hanggang sa ngayon ay yung sinasabing produkto ng hot pursuit o police operation, kaya binitawan o sadyang pinakawalan yung bata, 22 raw yung aktibong suspect. Ilang linggo na ho nakakalipas, ang pagkakakilanlan ng ni isa man sa mga 22 suspects ay wala pa hanggang ngayon. So nagkakabuhol-buhol ang kanilang naratibo mula sa natukoy na at masusukol na at meron silang eksaktong bilang ng suspect. Hanggang ngayon ni isa doon ay walang pagkakakilanlan. So marahil ito po ay bahagi ng kanilang diversyon para hindi po mapag-usapan at sadyang pagtakpan ang maraming pagkukulang na nagaganap ngayon sa ating bansa at ang maraming pagkukulang ng administrasyon. Yun lamang po, Ma'am Shane, maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney. Vote straight po, PDP laban. Bye-bye po, salamat po. Vote straight, yung Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidates, vote straight Team Suka. Si Boss J.A. Boss J.A., pakibukas ang camera. Magandang Ayun. hapon po. Attorney, maraming salamat Magandang po. hapon, Boss. Nasaan ka? Tagig. Pero Nasa hawak Taguig. po natin ang buong Quezon. Oo, Yes, patulungan na lamang. Yes. Number 56 po, Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo. Yes, Boss J.A. Yes po. Attorney, meron po kasi akong napanood regarding sa predatory governance. I just want to know, kasi last po kasi very transparent na po ang Duterte administration. Transparency, nasa atin na. Tapos yung education, kung anong ginagawa sa atin. Ang ganda na eh. Kaso ngayon, ginagawa sa atin. Ang ganda na eh. Kaso ngayon, parang ginagawa na naman tayong bobo, ginagawa na naman tayong walang alam ng government na ito, itong BBM government nga po. Ang nakakainis lang po, medyo halata, kaso wala tayong magawa. Ano ba yung pwede nating gawin, attorney, para po maiwasan natin yung ginagawa nila? Hindi sa wala ho kayo magawa. Unang-una, lagi kong sinasabi, assert your right as a Filipino. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 3, yung Bill of Rights, Article 3, Section 4, malinaw dyan ang ating karapatang magsalita at magpahayag at hindi ho pwedeng supilin yan. Ganun din yung Article 13, Section 16 ng ating saligang batas. May karapatan tayo na makilahok, makisali
sa lahat ng decision making na may kinalaman sa any social, economic, or political at hindi pa pwedeng supiling, pigilan, bawasan ng gobyerno yan. So, be more assertive, assert your right as a Filipino, be more active in social media, public discourse, kagaya po nito, pipiliin nyo lang sapagkat isa po sa aking layunin at advokasya ay iangat ang level of public discourse na sa ganitong usapin. Pag-usapan natin ang budget, pag-usapan natin ang unemployment, ang kagutuman, ang criminality, ang pagbabalik ng droga. Ito ang pag-usapan natin, hindi kung ano-anong pang-gaslight. So wag po kayong masiraan ng loob. Use your right as a Filipino. Use your duty. Do your duty rather. Perform your duty. Bumoto kayo 10 ng iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak ngayong May 12. Sisantihin na ninyo yung mga korap, tiwali at mapang-abusong kongresista, senador, mayor, gobernador, lahat sapagkat tratuhin natin, Boss J.A., itong midterm election bilang renewal ng employment contract ng lahat na halal na opisyal. Pag sila ay hindi tumutupad sa kanilang mga binitawang salita ng huling halalan, sisantihin na ninyo. Pumili kayo ng bago katulad sa Senado, maghatid kayo ng bago sa Senado ngayong May 12, 2025. Huwag kayong masiraan ng loob. Posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado.